Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si DOE Garin. Katindi po ng problema ng langis ng Pilipinas. Hindi na raw natutulog. Aba, baka kinakailangan yung matulog, sekretary. Baka kaya wala kayong makitang solusyon dahil hindi na kayo natutulog. Aba, matulog din kayo. Ito po, marami na po nananawagan at marami na po naguguluhan sa dami po ng paliwanag ng mga taga-House of Representatives. Isa lang po ang katanungan. Kasi po nagugulumihanan, ito ba ay mini trial? Ito ba ay hearing? Bakit pa po nag-hearing? Kumbaga, nauna pa po yung pagsasabi ng sufficient in substance and form bago magkaroon ng mga hearing, bago mangalap ng mga ebidensya. Ba, napakalaki pong kagaguhan po nito. Ang tanong po ng mga taong bayan, kahit mga simpleng tao, at hindi na rin po napipigilan kahit ng mga dilawan na mga media, kahit po yung mga media na alam naman nating anti-Duterte, hindi po nila mapigilan ang katanungang bakit hindi pa ito dalhin sa Senado? Simple lang naman, di ba? Bakit ayaw nyo pang dalhin sa Senado ito pong impeachment complaint na ito? Yan, napaka-practical na katanungan ng ating mga kababayan. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Okay, marami tayong pag-uusapan, no? Pero siyempre, hindi naman kasya yan lahat sa ating sa atin pong pamagat, no? Unahin na po natin to. Alam nyo to si Auntie Claire, minsan lilibangin mo na lang yung sarili mo, no? Ah, Sabi po ni Auntie Claire, para po ipakita na nagtatrabaho ang pamahalaan. Ito po yun, nagtatrabaho man o hindi, epektibo ba yung pagtatrabaho, 'di ba? Hindi niyo po pwedeng sabihin na hindi na natutulog. Lagi na lang ganyan yung dialogue. Si BBM hindi na natutulog. Tuwing merong mga problema, hindi na natutulog. Baka ibahin niyo naman style niyo, 'di ba? Ano kaya, matulog naman kayo. Pa Kasi lagi kayo hindi natutulog, putya baka kaya wala nangyayari sa atin, eh. Hindi po ibig sabihin na kayo ay pagod na pagod. Hindi po ibig sabihin na kayo po ay kinakailangan po epektibo rin yung pagtugon. Hindi po ibig sabihin na absuelto na kayo. Alam niyo, mga kapatid, nasanay na 'tong gobyerno na tinotokis lang tayo, eh. Ang laki ng problema natin ng flood control. Tinokis lang tayo. Maganda kayo, mahiya naman kayo, maganda kayo, hindi kayo magpapasko ng utang, hindi kayo ah, maraming magpapasko sa bilangguan, hindi magiging masaya Pasko nyo. Panay tokis, wala naman po talaga kayong ginagawa, mga kapatid. Wala naman ginagawa talaga wala po nalutas ni isa. Lahat ng naging suliranin natin, hindi po nalulutas. Natatabunan na lang ng iba pang suliranin. Wala naman kayo nalutas sa flood control, eh. 'Di ba? Napanagot nyo na ba? Alam nyo, kilala na ng mga tao ang mga mastermind sa flood control. Ang tanong, napanagot nyo ba? Ngayon, eto na naman, bago na naman. Lagi nilang sinasabi, akala nila pag nakatokis ka na, okay na yun. Sinasabi nila, wala tayong control. Wala tayong control sa lintik na
presyo ng langis. Tama naman 'yun. Pero kaya po nating kontrolin yung itinataas ng presyo. Halimbawa po ito sinasabi ni ano ni, Congressman Anis Marcoleta. Teka lang hanapin ko lang, nadala ko yung halimbawa po sa hearing, tinatanong niya yung mga opisyal ni Marcoleta, may tinanong po siya. Kasi eto batayan ni Marcoleta simple lang, eh. Actually pinipilosopo lang tayo ng mga taga-gobyerno, eh. Tinutokis, pinipilosopo pero wala po silang aksyon. Ang sabi po ng Pangulo ng Pilipinas, 'di ba? Merong tayong 50 to 60 days na oil buffer. Ibig sabihin, kung 2 linggo pa lang, sana hindi pa nagtataas ng presyo. Kung magtaas man ng presyo, hindi ganun kalaki. 'Di ba? Ngayon, 50 to sabi naman ng mga opisyal na tinatanong ni Marcoleta, alam niyo po, kinakailangan din po nilang i-replenish yung supply nila, eh. Mahal na po yung magiging yung bibili nila sa susunod. Sa atin kasi simple lang, eh, 'di ba? Kung binili mo 'yan, halimbawa, binili mo 'yan sa dating presyo, tapos ibebenta mo ng mahal ngayon, doble-doble na yung kinita mo nung mga oil companies. Yun po yung hindi namo-monitor. Lagi po sinasabi nila, yun na lang nga po ginagawa, eh. Wala na nga po silang ginagawang kakaiba, eh, 'no? Ang laging sinasabi ng kahit sino, mino-monitor namin, binabantayan namin, nag-iisip ng paraan, gumagawa ng paraan, naghahagilap na kami ng mga, pampalit. Panay mga future tense, eh. Ang present tense lang nila na ginagawa, laging mino-monitor. Ngayon pati pala pagmo-monitor, hindi po nila ginagawa. Paano natin nalaman? Tinanong sila direkta, eh. Kasi nangangatwiran po sila. Yan yung problema, eh. Instead na nagtatrabaho, nangangatwiran po. Sabi nila hindi naman po puwede na ubusin yung ano, 'di ba? Ang sabi nila, hindi po puwedeng ubusin yung langis nito bago tayo bumili. Dapat nire-replenish, mahal na po yung bili nila, eh. Ang tanong ni Marcoleta, tinignan niyo ba kung magkano yung bili nila? 'Di ba? Katwiran lang yan, eh. Direkta tinanong sila, tinignan niyo ba kung magkano yung bili nila? Pinakita ba sa inyo ng oil company kung saan sila bumili at magkano bili nila? Hindi naman pala nila nakita. Putya, para saan yung monitor na sinasabi niyo? Monitor na lang nga, hindi niyo pa nagawa. Alam niyo ba yung monitor, para ka nang walang ginagawa nun. Yun na lang pagmo-monitor, hindi mo pa nagawa. Kaya napilitan na, nag-walk out na yung mama, eh. Sa buwisit. Simple lang yung punto ni Marcoleta, kung binili niyo yan ng mas mura, wag niyong itaas ng mataas na mataas. Saan ka nakakita? Anong ginagawa ng gobyerno? Mino-monitor namin. Puta, monitor na nga, hindi mo pa tinignan. Magkano ba presyo? Saan kayo bumili? Bakit ang taas ng presyo natin? Hindi po monitor yung ginagawa nyo. Anong uri ng monitor? Yun na lang nga ginagawa, monitor na lang nga. Hindi nyo na nga napipigilan yung pagtaas, eh. Hindi na nga sinabing monitor na lang, monitor. Alam nyo ba yung monitor? Tutunganga ka na lang, pumikit ka pa. Ano trabaho mo? Diyan ka lang, tumunganga ka lang dyan. At least may tao dyan, walang papasok na magnanakaw kung sakasakali, di ba? Nariyan ka lang, nakamulat ka lang. Puta, natulog ka pa.
Monitor na lang ang ginagawa. Tapos ang kinakatwiran, hindi na nga natutulog si Garin, eh. Patulugin niyo na. Kasi po tayo ang pinakamataas yung tinaas, eh. Pare-pareho naman tayo, isang krisis lang po pinag-uusapan natin. Alam niyo po kung bakit palpak talaga 'tong gobyerno na 'to, ah, ang ginawa nila nung una bago tayo pumunta 'no, uulit-ulitin ko lang 'to, itatatak ko lang sa utak niyo. Nagbombahan na po yung, binomba na po ng US yung Iran. Namatay na po sa bombahan yung mga leader ng Iran. Ilang batch na ng leader yung napatay. Yung Iran po gumanti na sa mga US embassy diyan sa Middle East at saka sa Israel. Ano po ang tugon ng ating gobyerno? Magtipid tayo. Pagkatapos po sinabi, ngayong araw nagsabi, magtipid tayo. Kinagabihan, may party sa Malacanang. Kinabukasan, pumunta, nagdala ng 2 eroplano papunta sa New York. Ni hindi pinagplanuhan kung ano yung gagawin, eh. Nakalipas na po, tinanggap na po ng OFW natin na wala na 'tong ligtasan. Nangangatwiran na po yung OFW na hindi na kami aalis dito, wala namang mangyayari din sa amin sa Pilipinas, eh. Wala naman tulong na mangyayari sa amin sa Pilipinas. Yan ang ginawa nila ng mga una, dapat nagplano na sila. At ang masakit pa nito, sabi pa ni BBM, maglalaan tayo ng pondo kasi tatakbo ako sa United Nations Security Council. Mangangampanya. Yun lang ang magaling si BBM, mangampanya. Naglaan ng pondo para siya ay tumakbo sa Security Council ng United Nations. Kung lahat ng panahon ninyo, nagputukan pa lang, bumuo na kayo ng kung ano man yung gustong buuin, yang ano na yan, crisis committee na yan, wala rin pong gagawin yan. Parang ICI lang yan. Bakit pa nagtatayo ba dong? Bakit pa magtatayo ng mga komite kung wala rin namang gagawin? Para magmukha silang may ginagawa. Ayan ang gobyerno natin, eh. Panay projection, panay optics, panay palabas. Kaya nangyayari sa atin, panay palabas ng pera, pinakamalaking budget, pinakamalaking utang, pinakamaraming dinambong, pinakamaraming ninakaw. Ngayon sa panahon na to, mga ngayon nag full blown na. Binobomba na yung mga kung ano-ano. Wala pa rin. Wala pa ring malinaw. Naghahanap na po tayo ng mabibilhan. Kaya po mayroong diplomatic relationship sa bawat bansa. Matagal ko nang sinasabi ito. Kaya tama si Tatay Digong na friends to all, enemies to none, kasi you didn't know what will happen in the future. You will not know. You have no, wala kang bolang kristal. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Kaya ang dapat ginagawa mo ngayon, nagtatanim ka. Ang isa sa pinakatrabaho ng Pangulo na siya lang po ang nakakagawa, yung pagiging vlogger, Mr. President, kaya po ng kahit sino yan. Napakarami yung vlogger. Pero saan kayo nagmahusay sa pagiging vlogger? Mr. President, alam niyo po ba kung ano lang pong trabaho ang tanging kayo lang po ang nakakagawa? International diplomacy. Pakikipag-ugnayan sa mga bansa.
Kayo lang po. Kayo lang po ang tanging architect ng international relation. 'Di po ba? Ngayon parang walang silbi, 'di ba? Kasi nag-all out kayo, US lang ang kakampi namin. Lahat 'yan, akala niyo ang laki-laki 'no, nakita niyo po ba? Sa mga madadaldal na anti-China, nakita niyo po ba yan po ang tunay na labanan. Binomba yung mga leader niyo, tigok yung mga leader niyo, nagbobombahan ng mga airfield, binobomba talaga yung inyong lugar. Winawasak yung mga pagawaan ninyo ng mga missile. Bilang ganti naman, binobomba naman ng Iran yung Israel, binobomba ng Iran yung binobomba ng Iran yung lahat ng mga barko na nariyan. Yan po ang mga tunay na labanan. Masyado tayong sa mga maaarte, ang aarte ng mga politiko dito sa atin. Masyado tayo nagpadala dyan sa mga lintik na yan. Na binomba ng tubig. Ay, kawawa naman kami. Kami na ang sentro ng mundo, inaapi kami. Yung mga binomba na patayan ng mga leader, bumawi lang. Pagtanggol namin, bawi kami. Binomba rin nila. Tayo tubig pa lang, kala mo. Kumuha na tayo ng malalaking usap na pinakamuhian na natin. Huwag na tayo makipag-usap dyan sa mga yan. Kalaban na natin yan. Demonyo yung mga yan kasi binomba tayo ng tubig. Ay, yung Iran at US nga gustong mag-usap eh. Nagkapatayan na bawat parte. May namatay sa US, may mga namatay sa Iran, may namatay sa Israel. Ang dami na pinsala. Pwede silang mag-usap. Ang tawag dyan, diplomatic relationship. Mr. President, ikaw lang ang may kakayahan yan. Nagpadala kayo mga Tariela na yan, Ngayon, bakit hindi kumikibo sila Tariela, si Carpio, sila Trillanes, sila De Lima, sila Hontiveros? Bakit hindi sila makakibo ngayon kung saan tayo kukuha ng mga langis? Mr. President, that's why you have international relationship para sa mga ganitong pagkakataon. Alam niyo ba, Mr. President, dumaan ang bansang Pilipinas at ang mundo kamakailan lang? Dumaan tayo sa pinaka-worst na problema ng mundo, pandemya. Never nagalit kami sa presidente nung panahon ng pandemya. May mga namamatay, tangkatutak, totoong problema, totoong krisis. Nangangailangan ng bilyong-bilyon. Pero hindi ganito kasakit. Kasi ano yung pagkakaiba natin noon, Mr. President? May presidente kami na ang puso niya ay maglingkod. May presidente kami na hindi inuuna ang magparty kaysa magplano. May presidente kami na hindi inuuna ang mamasyal para umatin sa kapabaihan. Sa kababaihan yun, Mr. President. Lalaki ka eh. Ba't ka atin dun? Kasi, Mr. President, inimbitahan ka? Sabik ka ba sa imbitasyon? Nag-aaksaya tayo ng pera habang wala tayong ginagawa. Hinayaan lang natin tumaas. 97% ang tinaas natin. Ang susunod sa atin, 46% lang ang taas ng presyo ng langis. Bakit tayo biglang tumaas? Tinanong ni Marcoleta yung mga tauhan mo, Mr. President. Tinignan nyo ba yung record ng mga oil companies saan sila bumili? Bakit tumaas? Monitoring lang, Mr. President. Wala pa kayong inuutos na kung ano. Imo-monitor lang. Hindi namin tinignan. Pag mo-monitor na lang, hindi pa kaya eh. Paano? Anong direksyon ang ibibigay ng Pangulo?
ina-announce niya, tatakbo ako sa United Nations Security Council. Hindi mo nga ma-secure yung langis ng Pilipinas, Security Council pa ang gusto mong takbuhan. Wala nagiging proud. Alam niyo, Mr. President, nung araw magsalita sa UN ang presidente ng Pilipinas, proud na proud kami. Ikaw, nagsalita ka sa UN sa kababaihan, sabi namin, aksayado lang. Pag-aaksaya lang ng panahon. Pag-aaksaya ng pera. Nagplano ka na lang sana kung anong gagawin natin. Hanggang ngayon, walang plano. Hindi, bumuo na kami ng committee. Crisis committee. Lagi na lang ganyan. Bumuo na kami ng ICI. Anong silbi ng ICI? Na-realize na ng mga Pilipino, inuunggoy nyo lang kami. ICI, may silbi ba talaga yung ICI? Wala. May napakulong ba yung ICI? Meron siguro, mga maliliit. Yung mga pinapris ninyo na mga pera sa AMLAC na ang lalaking balita. Uy, na-press na. May ginagawa pala gobyerno na press. Ang kahulugan pala ng press, panandali ang hindi ka muna mag-withdraw. Putya, hindi naman pala habang panahon. Expired na po yung mga na-press nila. Wini-withdraw na ng mga magna. Mga magna. Kaya sa halo-halo po nakakagalit eh. Maliit lang po itong problema kumpara po sa pandemya. Napakaliit po na problema nito. It's only, lang po sana to, paano ka makakakuha ng supply? Balik po natin sa friends to all, enemies to none. Dalawang bansa, Mr. President, dalawang bansa ang malayang nakakakuha ng langis at nakakapagbenta sa buong mundo. Dalawang bansa. Nakaibigan-kaibigan natin nung panahon ni Tatay Digong. Dalawang bansa nagngangalang China at Russia. Sila po hindi po napigil natigil yung supply nila ng langis. Hindi rin po natigil yung Russia nga po, katunayan, Mr. President, para po kaalaman nyo lang. Dati pong may US embargo, ipinagbawal po ng US ang pagbili sa Russian oil. Pero dahil sa kakapusan po ng langis sa buong mundo, pinayagan na po nilang magbenta ang Russia ng langis nila. Napakaswerte ng mga kaibigan ng Russia at China. Dahil mabebentahan sila ng langis. Law of supply and demand. Pag maraming demand, konti supply, mahal ang presyo ng langis. Paano mo ma-offset kung ikaw napapaborang ka ng may mga binibenta? Tanong ko lang, yung China ba at Russia mahalan langis? Hindi. Ang dami nilang supply. Ha? Kung kaibigan kaya natin sila, dadami din kaya ang supply natin? Malamang. Ano na kaya yung mga nananawagan ng China, lusob sa China, kung ano-ano pa? Wala ba kayong suggestion kung paano tayo makakakuha ng langis ngayon? Wala ba kayong solusyon? Carpio, Tariela, Kibo? Meron palang solusyon si Kibo. Pinatitigil niya ang pagharang sa Strait of Hormuz. Antindi, hindi mo mga mapatigil yung pambobomba ng China ng water cannon eh. Alam niyo po, na-imagine ko lang, no? Kaibigan ni Tatay Digong si Xi Jinping tsaka si Putin. Putya, baka nanatili lang na mura yung ating langis eh. Kasi wala tayong magiging problema at very willing. Alam niyo po kung bakit very willing na tulungan tayo na Russia tsaka ng China? Sa totoo lang po,
Ginagamit tayo ng US, ginagamit lang din naman tayo ng China tsaka Russia, eh. Matutuwa po sila kasi ang Pilipinas po ay, siya po talaga yung talagang dito sa Southeast Asia yung pinakatuta ng US noong araw pa. Kaya po gano'n na lang yung tuwa ni Xi Jinping nung nakipagkaibigan si Tatay Digong, eh. Kaya buhos sa'tin yung suporta, 'di ba? Yun po yun, wala po tayong pakialam. Ang utak ni PRRD, it's about time na tayo naman ang manggamit sa mga superpowers. Nakakita ng presidente ng Pilipinas na ginamit niya yung mga superpowers para sa kapakanan naman ng Pilipinas. Ang tagal-tagal na natin tuta ng Amerika, eh. Ang tagal-tagal na rin nating mahirap. Nung panahon ni Tatay Digong, ginamit niya yung kanyang diplomasya para tulungan tayo ng China, tulungan tayo ng Russia, at saka ng mga kaalyado ng US. Alam niyo ba utos ng US? Uy, buhusan niyo ng tulong yan, yung mga kaalyado kaya dyan. O kala niyo ba si Tatay Digong China lang? Huwag kayong maniwala dyan. Propaganda lang nila yan. Gumagawa nga sa Davao yung malaking, yung bumutas nung mga, anong tawag doon? Nung tunnel doon, eh. Hapon, eh. Chayka, eh. Yang gumagawa ng nating ang tagal ng panahon na pangarap na magkaroon tayo ng subway. JICA yan, Japan yan. Oh. Ganun po maglaro si Tatay Digong. Kaibigan niya lahat. Kaibigan niya Japan, US, Australia, Canada. Pati Russia at China. Sayang, Mr. President. Yan po yung papel ng diplomatic relationship na nagawa na, itutuloy nyo na lang. Hindi naman nakipag-away si Tatay Digong sa US, eh. Kaibigan pa rin naman natin yung US, eh. Ah. Okay, mga kapatid, punta na po tayo sa ibang balita. Kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. Hindi po ibig sabihin na wala kang tulog, epektibo na yung ginagawa mo. Mas gusto pa rin natin yung, ito po, ang bagong pahayag na galit na si Libiste. Ayon po kay Libiste, sige pakinggan Ang tunay natin na problema ng Pilipinas ay hindi ang gera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Mahigit 300 billion pesos ang mawawala sa ating ekonomiya ngayong taon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero dahil sa pagwaldas ng pera nung wala pang krisis, ang ating pambansang utang ay lalampas na sa 19 trillion pesos. Kaya ito ang ilan sa mga dapat gawin. Bawasan ang gastos at pigilan ang mga maanumalyang transaksyon ng gobyerno. Pababain ang VAT at palitan ito ng mga mas progresibong buwis. Tanggalin ang mga miyembro ng kabinete at kanilang mga kasamahan na nagpapahirap sa mga Pilipino. At huwag kalimutan ang flood control. Huwag pumayag na ilihis ang usapan dahil korupsyon ang ugat ng ating mga problema. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Huwag nating hayaang lalong lumubog ang ating ekonomiya at huwag masundan pa ang oil crisis ng debt crisis. Itigil ang pagwawaldas ng pera ng bayan. Ang tunay na problema. Okay. So, in ano po, sabi po niya, ang tunay na problema ng Pilipinas hindi ang giyera sa Middle East, kundi ang pagwawaldas ng buwis. Hindi man kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis, kontrolado ng gobyerno ang paggastos at buwis. Alam niyo po, sabi ko nga kanina, pinakamalaki pong budget tayo meron ngayon. Opo, totoo yan. Pinakamalakas po gumastos ang gobyerno. Pero halos wala ka namang makitang proyekto. Bakit? Panay ghost project nga, panay palpak nga, nag-concentrate
sila dito po sa mga flood control project na hindi naman nakakapigil sa flood, sa baha. So talagang napakalaking kapalpakan. Ang pinagmamalaki nga nila na infrastructure yan lintik na overpass ng Kamuning. Hindi nga overpass ang tawag, ano yan? Yung daanan lang ng tao. Ang sabi nito ni Marcoleta tuloy, ni Leandro, Congressman Leandro, mahirap po yun kasi ang laki ng ginagastos natin, pero pag panahon po na may krisis na ganito, wala halos tayong mahugot. Yun yung problema, lahat nakabuhos tayo. Alam nyo, sa Birada Aguilan, dami naming hinahanap na pera ng nating taong bayan. Nasa na, kahit po paulit-ulit, uulit-ulitin po namin. Nasaan na po napunta yun pong mga budget na kinuha ninyo mula po rito sa PDIC. Yan pa lang po, yung kinuha nyo sa PDIC, kung ngayon nyo ginamit yan, 100 billion mahigit. Alam nyo ba kung magkano lang yung pinamimigay nila na ayuda sa langis? Wala pa pong, palagay nyo na, round up na lang natin, 3 billion lang po. Yung pinamimigay po nila na sa mga driver, 3 billion. Kung yung 100 billion yan yung pinamigay nyo, baka hindi lang po driver yung mabigyan nyo ng ayuda. Hindi na po namin alam kung saan nyo ginamit yan. Nagbenta tayo, walang kakrisis-krisis, nagbenta tayo ng ginto. Nasaan napunta yung ginto? Wala naman kayo na ipatayo. Alam mo, Abdul Aziz, kahit walang nakikinig, magdadaldal pa rin kami kaysa manahimik. Diba? At least, nakapagdaldal kami. Kung sa tingin mo walang silbi tong ginagawa namin, mga vlogger, okay lang yun. Kanya-kanya lang trip yan eh. Alam niyo po ba, 800 billion kung totoo po yung sinasabi na pinamigay ng mga 18 Marines, no? 800 billion. Nakasurvive na po tayo sa 3 ganito pa. Lahat po tayo. Okay. Punta na po tayo sa iba pang mga bali-balita. Dito naman po tayo sa walang kamatayang impeachment. Alam nyo, siran-sira sila. Una, sinabi nito ni Luis Tron na mini trial. Sa kanya po nagmula yung salitang mini trial. Ngayon, ang question po ng marami, bakit ba nagsasagawa pa sila ng mga mini trial? Kinakatwiran nila ngayon yung Supreme Court. Meron pang nag-quote, ito po, ayon daw sa Supreme Court, sa kanila pong pagbabasura ng impeachment, number 4, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance. Kaya daw po sila nagsasagawa ngayon ng hearing o mini trial ayon kay Luis Tro. The respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to support the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsement from House members. Okay. Kinakatwiran na nila ngayon yung tinututulan nila dati na pangangatwiran ng Supreme Court. Dapat daw bigyan ng pagkakataon yung Vice President na makasagot, 'di ba? The respondent be given a chance to be heard on the articles of impeachment. Hindi nga po ba binigyan nyo na ng chance si BP Sara? Binigyan nyo na, 'di ba?
Sumagot ba si BP Sara o hindi? Sumagot. Pero dinideny ninyo. Ano ang sinasabi nyo? Hindi naman sumagot eh. Oh, may sagot. Nireceive nyo nga eh. Ayaw nyo lang tanggapin yung sagot. Kasi ang sagot nila ni BP Sara, hindi naman, wala namang binigay na material evidence. Wala, hindi material. Anong tawag doon? Basta may termino silang ginagamit eh. Wala naman ebidensya. Parang material evidence kayong binigay na pinag-uusapan. Okay. So, kaya naggawa kayo ng trial at inimbitahan nyo si BP Sara. Okay. So, kung ayaw pa rin umatin ni BP Sara, ano ba dapat nyong gawin? Magpasya na kayo ayon sa inyong hawak na ebidensya. Kasi ayaw nang dumalo ni BP Sara. O sige, gusto naming marinig yung sagot ni BP Sara kasi hindi kami satisfied. Sumagot si BP Sara eh. Hindi sila satisfied. Gusto pa naming marinig pa yung sagot mo talaga, BP Sara. Doon na lang tayo sa Senado. Doon na kami sasagot kasi yun ang tunay na trial eh. Di ba? O ang sabi nila, itutuloy pa rin namin. Hindi po, dapat yan no. Kung ayaw na sumagot ni BP Sara, prior to its transmittal in the Senate, dapat i-transmit nyo na yan sa Senate. Sige, pakinggan po natin yung mga dilawang media. Baka sabihin nyo, syempre, yan ang sasabihin mo, Badong. Eto po, pakinggan po natin to si Whatever will happen in the presentation of Beatrix, Madriaga tsaka susundan will ni help Karen them Davila. decide about the existence or non-existence of probable cause. And let us also consider the fact na itong probable cause naman, this is not guilt beyond reasonable doubt. This is not substantial evidence. This is not preponderance of evidence. Ang sabi sa mga decisions on impeachment, by probable cause, impeachment process, it only means justification to proceed to trial. No? I think we are one with that. That's why many are asking, why not just proceed to trial? Even the defense team of Vice President Sara Duterte is asking that. Bakit pinapahaba? Sufficient Remember, informed. Kasi sufficient na informed, substance, and in grounds. Ano pang dahilan para hindi yun magka-probable cause? Kayo na mismo ang bumoto na sufficient na may grounds. So ano pa ang ang tanong nila, ano pang hinahanap nila? Sila na nga mismo bumoto na sufficient na to in grounds. Dinig nyo si Karen Davila, hindi po natin kakampiyan. No? Alam mo yun, dilawan na dilawan yan. Ang linaw eh. Kung ano man yung kinakatwiran ng mga na ang dami mong sinasabi. Simple lang po ang gusto ng mga tao. Sabi nyo, sufficient in form, sufficient in substance. Ngayon, sufficient in ground pa. Kung ano man ibig sabihin ng sufficient in ground. Ngayon, gusto nyo na namang hanapan ng probable cause. Ang dami nyong hinahanap. Ang tanong lang kung sufficient na yan, form, substance, ground, kayo po ang nagbotohan na sufficient na. Alam nyo ba ibig sabihin na sufficient? Wala ka nang hanapin pa. Sakto na. Sapat na. Kung sapat na, bakit hindi pa kayo mag-trial? Nangangantsaw pa kayo. Sasabihin nyo pa, sabi ni BP Sara, bloodbath. Inimbitahan namin siya, ayaw naman dumalo. Kala ko ba gusto niya ng bloodbath? Niloloko nyo yung tao. Ang totoo, gusto talaga ni BP Sara ng bloodbath. Pakinggan po natin yung panluloko nila.
Sabi nila, 'di ba, hindi to trial, ito ay impeachment hearing. O sige, pakinggan natin yung kinakantsawan nila ng bloodbath si BP Sara. Babasahin ko po kung ano yung tinutukoy ni BP Sara na bloodbath. Malinaw po yan eh. Ito po ang sabi ni BP Sara. BP Sara, on impeachment trial, I want a bloodbath. On impeachment trial. Saan magaganap yung bloodbath ayon kay BP Sara? Hindi po sa Committee on Justice. Bakit naman Alam niyo po ba ang gagawin dyan sa Committee on Justice? Papawalang sala ba nila si BP Sara? Hindi po. Ano palang gagawin? Wala lang. Hindi nga po, pag umating dyan si BP Sara, parang sinasabi, yan ha, kinikilala mo na to ha. Ano man maging pagpasya namin dito, hindi mo na pwedeng habulin to kasi kinikilala mo to. Kaya po hindi umating dyan si BP Sara para ipakita niya na hindi niya kinikilala yung ginagawa nila. Yung ginagawa nila ay unconstitutional. O, paano niya palalabasin na unconstitutional yan kung a-attend siya? Eh di kinikilala niya, di ba? Yung bloodbath na tinatawag sa impeachment court, hindi naman impeachment court yan eh. Okay. Hindi po mini trial, hindi po hearing, kung hindi sa impeachment court. Sino po ang judge sa impeachment court? Mga senador. May senador ba dyan? Dating senador, meron. Pero senador po ang impeachment trial. Kaya po, wag nyo pong lilituin. Isa pa pong panlilito nila ngayon. Di ba? Nilabas naman nila. Ito, chismis lang po lahat ng tinatalakay nila dyan eh. Ngayon, ang chismis naman po si Madriaga. Balak daw pong ipatigok ni Tebes. Ano po kinalaman? Tignan nyo ha, ang tinatrial nila si BP Sara. Diba? Ngayon, dahil wala silang makitang ebidensya, may fishing expedition. Fishing expedition po yung ginagawa nila eh. Sino ba nagsabi niyan? Tayo lang ba nag-akusa? Hindi po. Member ng Committee of Justice. Pinakamatalinong member ng Committee of Justice ngayon. Bakit? Siya lang yung law din eh. Sa lahat po dyan eh. Siya lang yung Dean of Law ng College of Law ng San Sebastian. Pinakabata raw to na college dean of law sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Si Rufus Rodriguez. Miyembro nila, bumoto pabor sa sufficient in substance. Siya mismo nagsabi, fishing expedition lang. Salin, fishing expedition. Kaya pag tinuloy-tuloy nyo yan, talagang lalapit sa Supreme Court si BP Sara. Pag lumapit sa Supreme Court, hindi nyo po pwedeng kantsawan na pwede naman, sufficient na pala eh. Dalhin nyo sa Senado. O ngayon, may bago silang pauso. Balak daw ipagurgur ni Congressman Tebes. Etong si Madriaga. Ano namang pakialam namin dun? Kasama ba yan sa kaso ni BP Sara? O ikakaso nyo na naman? Chismis lang yan eh. Lahat ng kinakaso nyo kay BP Sara, panay lang chismis. Ano po pakialam nyo ron? Kaano-ano ba ni BP Sara si Tebes? Kasi supporter eh. Supporter lang, lahat na ng supporter. Kung hindi ko na po maintindihan eh. 'Di ba? So, dalawa po yung purpose nila diyan, fishing expedition, wala man silang makita. Masisiraan na nila si BP Sara para sa 2028 election.
wala man silang makita sa kanilang fishing expedition, baka masiraan naman nila si BP Sara para sa pagtakbo niya sa 2028. Tanong, sino ba mga naninira kay BP Sara? Si Redon? Si Dilima? Si Shell Jokno? Yung tabingi na wala nang ginawa kundi magpiatos? Sayang ang boto sa'yo, tabingi. Yan lang ang alam nung baklang tabingi na yan ng putya. May dala-dala ako rito. Gusto mo ba ng piatos? Eto, piatos! Wala ka namang katuturan. Sayang ang pagiging congressman mo. Pati yung kampo ni BP Sara, gusto na ng bloodbath dun sa Senado. Dalhin nyo na sa Senado. Bakit pinagtatagal? Kasi wala kayong ebidensya. Kaya nyo hinihingi yung bank account, kaya nyo hinihingi yung mga papeles, kaya dapat proteksyonan natin ang mga katulad ni Madriaga. Sino po ba tumututol na proteksyonan si Madriaga? Ang tagal-tagal nyo nang sinasabing proteksyonan si Madriaga. Kupin mo, joke no. Itira mo sa'yo. Gustong-gusto nga naming buhay si Madriaga eh. Para pag humarap siya sa Senado o kahit saan siya humarap, makita ng mga taong bayan kung paano siya, kung gaano ka-unbelievable yung mga pinagsasabi niya. Bawal bang questionin yan? Hindi ba tatanungin niya sa trial? Dahil wala na pong naniniwala dun sa pinagsabi ni Madriaga, ngayon naman, gagawa naman ng kwento na ipapatigok daw siya ni Tebes. Ano naman po sa amin yun? Yan yung sinasabi ni Rufus Rodriguez na polluted source. Pag ang source mo o ang iyong anong tawag dyan, testigo ay polluted, wala ka pong aasahan na matinong sasabihin yan. Polluted nga eh. Ano na nga yung meaning ng polluted? Very prone sa pagsisinungaling. Kasi kumukuha ng pabor yan eh. Ano ba pabor niyan? Malaki po ang kanyang kidnapping. Ang kanyang kaso. Nakakulong na nga, hindi pa sentensyado dahil ganun kabigat, di ba? Oh. Kaya malaki po yung gagawin niya po ang lahat para po mapawalang sala lang siya. Nakukuha nyo? Kaya po hindi po pwede na polluted yung mga pinaniniwalaan natin. Mas naniniwala po kayo sa HOR, mas naniniwala kayo sa polluted source kaysa sa pinagtiwalaan ng 32 million. Yan ang problema natin. Yan ang problema natin sa HOR.